ang historic center ng Riga. Dance! Alamin natin ang tungkol sa makasaysayang lungsod ng Riga, Latvia. Ang Riga ay isang pangunahing sentro ng Hanseatic League, na nagmula sa kasaganaan nito noong ika-13 hanggang ika-15 na siglo mula sa pakikipagkalakalan sa gitna at silangang Europa. Ang urban fabric ng medieval center nito ay sumasalamin sa kaunlaran na ito, kahit na karamihan sa mga pinakaunang gusali ay nawasak ng apoy o digmaan. Ang Riga ay naging isang mahalagang sentrong pang-ekonomiya noong ika-19 na siglo, nang ang mga suburb na nakapalibot sa medieval na bayan ay inilatag, una sa mga kahangahangang kahoy na gusali sa neoclassical na estilo at pagkatapos ay sa Jugendstil. Karaniwang kinikilala na ang Riga ang may pinakamagandang koleksyon ng mga Art Nouveau na gusali sa Europa. Ang Old Town Riga ay isang sikat na entertainment district sa sentrong pangkasaysayan at geographical ng kabisera ng Latvian, na nagtatampok ng mga cobblestone na kalye at maraming mga architectural na hiyas. Mag-relax at maaliw sa Old Town. Oo nga pala, nagpunta ako ng Riga nung December kaya may Christmas market nung mga oras na yun. Kaya hali kayo at tingnan muna natin ang Christmas market ng Riga, dahil sabi ng nakakarami, ang Riga ay tahanan ng isa sa pinakamagagandang Christmas market sa Europe. Ang kabisera ng Latvia, Riga ay maaaring hindi kasing tanyag ng ilan sa iba pang European Christmas market, ngunit ito ay nagpapaganda ng karanasan. Iunat ang iyong mga kamay sa Rozina Street, ang pinakamakitid na kalye sa Riga, kung saan maaari mong hawakan ang magkabilang pader ng sabay-sabay. Tingnan ang mga simbahan ng Old Town at isang nakamamanghang tanawin ng Riga mula sa 72-meter high na St. Peter's Church Tower. Ang arkitektura ng Old Town Riga na may makitid na cobblestone na mga kalye, hindi lamang nagtatampok ng mga magagandang gusali sa panahon ng medieval kundi pati na rin ng mga natatanging sacral na istruktura. Mga craftsman at artist house ang mga gusali sa lumalagong lungsod ay itinayo ng mga guild ng mga craftsman at artist. Ang Old Town ay isang kapansin-pansing halimbawa kung paano itinayo ang mga lungsod noong araw. Ang mga gusali sa Old Town ay iba-iba at itinayo sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Nagtatampok ito ng mahigit 500 gusali na itinayo sa iba't ibang estilo ng arkitektura: Romanticism, Gothic, Mannerism, Baroque, Eclectic, Modernism, at iba pa. Bisitahin ang gusali ng Danenstern na nagtatampok ng isang exhibition kung paano namuhay ang maunlad na mga residente ng Riga, ang trio ng mga makasaysayang gusali na kilala ng mga lokal bilang Three Brothers, pati na rin ang Riga Castle, na hindi ko alam sa aking paglalakbay ang kastilyo ng Riga ay aking nakaligtaang puntahan. Ang Powder Tower, at marami pang iba pang arkitektura at mahahalagang edipisyo sa kasaysayan. Mga simbahan sa Old Town sa isang medyo nakakulong na teritoryo. 5 relihiyong denominasyon ang nakapamuhay ng mapayapa sa isa't isa, bawat isa sa kanila ay may sariling simbahan. Ang pinakakilalang simbahan ng Old Town Riga, Riga Dome Cathedral, ang upuan ng arsobispo ng Latvian Lutheran Church. Ang pundasyong bato nito ay inilatag noong ika-13 siglo at nagtatampok ng napakagandang organ na may kakaibang tunog. St. Peter's Church nagtatampok ng pinakamataas na tore ng simbahan sa lungsod na may viewing platform. Ang St. Jacob's Church ay ang upuan ng kardinal ng Roman Catholic Church sa Latvia. Cultural landmark noong 1967, ang Old Town ay kinilala bilang isang National Protected Zone, dahil ang 1987 ay isang palatandaan sa pagpaplano ng bayan. Mula noong 1997, ang sentro ng kasaysayan ng Riga ay kasama sa listahan ng World Heritage ng UNESCO noong 2007. Salamat sa panorama at silhouette ng Old Town, nabigyan si Riga ng European Heritage Label. Karamihan sa mga gusali sa Old Town ay may katayuan ng mga Cultural Heritage Landmark. Ang kasaysayan ng Riga ay itinatag noong 1201 ni Bishop Albert, at nabigyan ng katayuan sa lungsod noong 1225. Kahit na ang mga lokal na tribo ng Lviv ay naninirahan sa marshy na teritoryong ito sa pampang ng Daugava River,
Ang kasaysayan ng lungsod ay nauugnay sa Germanic at Christian mga kultura. Noong 1282, ang Riga ay naging miyembro ng Hanseatic League, na pinalakas ang posisyon nito bilang isang mahalagang lungsod ng kalakalan sa rehiyon. Sa paglipas ng mga siglo, ang lungsod ay umunlad bilang isang sentro ng kalakalan, transit at kalaunan ay naging sentro rin ng industriya. Hanggang sa ika-19 na siglo, ang Riga ay umunlad bilang isang Germanic na lungsod, kahit na dati itong nasa ilalim ng kontrol ng Swedish, Polish, at Russian. Gayunpaman, sa mas modernong panahon, ang mga Latvian ay nagsimulang gumawa ng mas malaking papel sa lungsod. Dito na nagtatapos ang historic center ng Riga. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Sana ay nagustuhan ninyo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Dance!